Ngayon pong ating Sabado, 7:42 na po ng umaga, simulan na natin. Habang maaga-aga pa, no, ang ating pong topic na uunahin po natin tungkol pa rin po sa hip arthritis. Hello sa lahat po ng mga nag-request nito. Shout out sa ating mga school principals at sa ating mga administrators. Bagamat walang pasok ngayon, sigurado ako nakatutok na ho sila para syempre magabayan ng ating pong Pinoy MD ang inyong pong request na pag-usapan ito. Alright, sige, simulan na natin. Unang-una syempre, dapat meron gagabay sa atin. Nandiyan na ba sa linya? O sige, kilalanin na natin. Ang ating pong unang gagabay na doktor tungkol sa hip arthritis ay si Dr. Nina Daffodil Gawat Baguio, ay isang pong Family and Community Medicine Specialist. Ayan. Natapos niya po ang medisina mula sa Xavier University, Cagayan de Oro City. Ang residency training po sa Family and Community Medicine ay natapos naman niya sa Northern Mindanao Medical Center. Bago po siya naging doktor, registered nurse muna si Dr. Baguio. Meron din siyang Master in Nursing, Major in Medical Surgical Nursing. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Nina Daffodil Gawat Baguio. Magandang umaga, Doktora. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Yes. Kumusta po dyan? Ay, Opo. okay naman kami. So far, so good ang aming pong nararamdamang weather dito. May konting araw, hindi ba? Meron pa ba? Opo. Tama ba ako? Dito din po sa amin kasi medyo maulan din. Ayun, sa inyo maulan. Dito medyo maaraw-araw pa. Ayan. Pero sana okay naman. Opo, Doktora Nina, naku, napakaganda ng ating panimulaan ng usapan dahil pag malamig ang panahon, sinasabi nila, pag nag-uulan, abay may mga sumasakit ang balakang. Baka meron dyan sa mga areas na lalo ho ngayon, hindi ba? Nag-uulan dahil sa habagat naman, no? Wala na si Ferdy Pero ito, unahin muna natin, not just balakang, no? Pero arthritis in general. Kasi sabi nila masakit daw yan pag malamig ang panahon, di ba? Yes po. Yung arthritis po kasi yung tawag sa iba't ibang kondisyon ng rayuma, no? Na may kinalaman po sa yung mga kasukasuhan natin at saka yung dun sa mga nakapaligid na bahagi sa katawan, no? Napakaraming uri po actually ng arthritis, no? So karamihan po sa kanila ay may mga edad na at maaari naman din makararanas ng mga karamdaman gaya ng joint pains, gout, at saka panghihina. So usually po, yung osteoarthritis, so halimbawa po yun ng hip arthritis, ay yung nagdudulot talaga ng pagkasira, no, ng cartilage sa buto, no? May cartilage kasi yan, protective dun po sa bones or sa buto na nakapaligid. So if ever po wear and tear, so if ever po ginagamit natin sa matagalang panahon or for example may aksidente or may injury, syempre baka po mabigat din tayo. So nagkaka-wear and tear po, luluma po yun, maggagasgas po siya. So pwede pong magkaroon ng arthritis sa parte ng balikat natin or your shoulder arthritis, yes po. Balakang, hip arthritis, tuhod, no, knee arthritis, sa paa at saka sa kamay din. So, yun po yun. So, parang buong katawan, wag sana magsabay-sabay. Pwede. Lahat po ng joint areas, pwede po pagka-arthritis. Grabe yun. Masakit yun, ha? Isang parte pa nga lang ng kalingkingan, di ba? Pagka yung mga daliri mo na arthritis, masakit. Pwede. Diba? Paa at saka kamay, pwede po. O di, ito na nga. Pag-usapan na natin, in particular, ang request po ng ating mga principals at mga administrators, sila daw kasi madalas sumasakit ang balakang. So, hip arthritis muna tayo, Doktora. Paano na-develop ang hip arthritis? Is it something na lifestyle related? O ito ho ba may mga koneksyon sa gawain? No? Halimbawa, yung hindi masyadong naglalakad, hindi ba mobile masyado? Yes po. So, ulitin ko lang po yung hip arthritis po ay yung pagkawala ng pananggalang cartilage sa buto over time hanggang madurog at saka mabaga yung parte na yun. Madurog? Naku, nadudurog po, ba? Paano nangyayari yun? Pwede pong magka-hip arthritis kapag tayo po ay nasa edad na. So specifically 50 years old and above. So pwede naman po as early ng 40 years old, pwede na, no? Pwede din po ito sa mga mabibigat, no? At saka malalaki yung timbang, yung mga overweight, obese natin na mga pasyente.
pwede din kapag may trauma, no, or injury, halimbawa po yung mga nadulas, nadausdos, at saka na-aksidente. So para po dun sa mga school administrators natin, mga principal dyan at sa mga teachers po, hello po, magandang araw po. Kapag po nakaupo or nakatayo po tayo ng mahabang panahon, for example po, whole day, half day, di ba nakaupo sila sa lamesa, lalo na't nasa edad na at medyo mabigat yung timbang, so kahit wala pong history ng injury, di ba sabi po, di ba wala sila, hindi sila na aksidente, ganun po, ay pwede pa rin po tayong magkaroon ng hip arthritis. So kapag talaga, no, over time, nakaupo lang, no, walang exercise, long standing, no, yung mga nagtatrabaho na nakatayo lang, or yung kahit mga nasa call centers na nakaupo lang for a long time, tapos mabigat, no, dahil nasa edad na. Kasi yun sa mga 50 years old and above, mahirapan na tayong consume ng calcium sa katawan. Hindi na tayo mababa na lang yung calcium sa sa katawan. So yung buto natin madali na lang siyang medyo brittle na. So ayun po. Okay, so doktora, dahil nabanggit mo nga ito ay syempre wear and tear habang tumatanda. Hindi ko na nga masyadong babanggitin yung pagtanda. Sige, wear and tear na lang. Hindi na rin yung kailangan pag-usapan. Wag na lang. Kailangan pa rin nating tanggapin ang katotohanan. Pero habang tumatanda tayo, rumurupok ang mga buto natin, mga joints, hindi ba sabi nyo nga? Nabanggit mo may calcium. May kailangan na ba tayong mga supplements na inumin? Makakatulong ba yan? Para at least dun sa mga nakakaranas na ng sintomas, no, discuss din natin yan mamaya. May mga pwede bang gawin? Halimbawa, exercises. Pwede ba tayo mag-squats? Ganyan? Makakatulong ba yan? Yung una-una po, yung lifestyle modification talaga. So weight loss po talaga tayo. So pagbabawas ng timbang. So i-achieve po talaga po natin yung normal BMI. May calculations po tayo dyan. So pwede po kayong pumunta sa doktor nyo. So pa-calculate tayo. So ano yung desired weight natin. So pangalawa po yung physical activity, no? Yung exercise po talaga. So po yung exercise naman po, low impact exercise, kagaya po ng swimming, yun, no? The best. Swimming at saka cycling, no? Okay, ito po yung nakakabawas talaga ng stress sa mga hip bones natin, at saka alam niyo naman po yan, nakakadagdag po din ng lakas. Pwede diba? Lakas Zumba. at saka pwede, at saka flexibility. So, ayun po. Kailangan ng exercise. Para po dun sa mga principal, yung mga teachers natin, kung kaya pong mag-exercise, no? Exercise, kahit konting galaw-galaw lang. Yes, kahit walking po, 30 minutes kaya, pwede na po yun. Para maiwasan lang natin yung arthritis. Pag-inom po ng additional, siguro mga supplements for calcium, makakatulong ba? Yes, opo. Yung calcium naman po, kasi at the age of 27 years old, ano na yan, mahirapan na tayo mag-store na. Hindi na tayo nakaka-store enough ng calcium. Kaya po, pwede tayong mag-supplements, pwede may mga vitamins po tayo with calcium, or pwede naman po tayo uminom ng gatas. Okay, so, 1 to 2 glasses a day po of milk, pwede na po yun. Kasi mas maganda pa din yun kasi yung oral intake ng calcium. So, oral intake? Gatas. Mas maganda, oral intake ng gamot, na calcium, or yung mismong gatas po? Mas better po yung gatas. So, pwede naman po gatas if hindi naman kaya, or yung medyo may lactose intolerance, or yung hindi mahiyang sa gatas, pwede naman po mag-intake ng mga vitamins plus calcium. Opo. Di ba meron yung pagka nasa edad na 50 and pataas, may mga specific na gatas na pwedeng inumin, may mga pero yun sa naman, specific populations, kapag diabetic ka, of course, hindi pwede yung matatamis or yung high high calorie na gatas. Yung sintomas po, doktora, ng pagkakaroon ng hip arthritis, kasi ang alam lang namin, basta sumakit, 'di ba, ang mga balakang. Pero meron pa bang iba that would lead pala to hip arthritis na medyo nararamdaman na? Early signs po ng hip arthritis ay yung pananakit, no? Pananakit at saka paninigas ng balakang. Early signs po talaga yung pain, no? If ever may naka-experience po na pain, pwede, no? Gritty sensation. Yung yung gritty sensation? Yung parang merong magaspang sa hips kapag gumalaw, no? Kapag
konting kembot lang, may parang magaspang na sumasakit, yun, Opo, pwede opo. po yun. Mm-mm. Usually din po yun, limitado yung saklaw ng galaw, no? Hindi Yes. nakaka-bend, hindi nasi-stretch, hindi nakakapag-split, kahit hindi man kailangan nun. Pero yung saklaw ng Pag-gymnast ka. gala, paggalaw talaga, medyo limitado. At yung iba naman, nahihirapang umakyat, no? Kapag nasa second floor, third floor yung klase ni teacher, medyo mahirapan Tama. na siyang umakyat ng hagdan. At saka yung paglalakad, no? So kahit ano lang, ilang metro, Oo. sumasakit So, na yung hips. I guess, Opo. Doktora, ang pinakamagandang gawin is, of course, lifestyle change. May regular Yes. exercise, yung tamang pagkain, di ba? Mm. Maganda rin ho, hindi ba to namamana? Hindi naman ano? Yung Yeah, arthritis? meron din po. Oo, meron din pong namamana na arthritis. So, Pwede rin. careful Alright. lang po talaga tayo. So, Okay. number one, yung weight loss. No, weight loss exercise. And then tapos Okay, exercise. alright. Ganun po Doktora, talaga. ito mabilisan tayong magtatanong dahil may mga sinasabi sila kailangan nila ng gamot. Okay? Ano ang pwedeng magamot yes na po. safe naman daw? Oo, yung gamot tulad ng naproxen, no? Mm-mm. Alam niyo yun na nakakapagbibigay ng lunas ng sakit na nararamdaman dulot ng pananakit ng hip arthritis. No, importante talaga sa pasyente, lalo na sa mga teachers, no, school administrators natin, ang mabisa siya at saka mabilis na aksyon ng gamot for faster pain relief. So, malaking bagay rin yung long-lasting effect ng gamot. Okay. Hindi na, kasi yung iba naman, 4 hours, 6 hours, nawawala na. No, for better quality of life at nang makabalik sa normal ng buhay. Siyempre, may trabaho tayo, no, nang walang inaakalang sakit. Opo. Okay. So, yun po talaga. Naproxen, pwede po tayong gumamit nun. Basta naproxen, generic name naman po yan. Pero yung yung sinasabi nila na may mga comorbidity, safe ba yan? Kung hindi mo rin alam halimbawa na may lahi kayo, pwede kang uminom ng naproxen. Yes po, may mga pag-aaral po na ang nagsasabing ang naproxen po ang pinakamababang cardiovascular risk, no? So, syempre po, when compared to other anti-inflammatory medications used in the treatment of osteoarthritis and joint pains, gaya ng syempre hip arthritis, at base sa mga pagsusuri na ito, naproxen po ang preferred na pain reliever, no? Kapag ang tao ay may iniindang sakit ng katawan na may cardiovascular risk, katulad po ng hypertension, no? Mataas ng cholesterol at saka diabetes. So, for example po, yun si teacher or yun si school administrator po, may diabetes, no? So, pwede po silang uminom ng naproxen kasi si naproxen po, hindi po, mababa lang po yung cardiovascular risk, Good no? to For know, example Doktora. po, decrease po yung chances natin na magka-heart attack. So, ayun po yung napakaganda ng naproxen. Doktora, napakarami namin natutunan sa iyo, pero kulang pa rin ang oras natin. Saan ka na lang po pwedeng puntahan, Doktora? Yes. Cagayan de Oro po tayo. Swerte ng mga taga Cagayan de Oro. Yes po. May clinic po ako sa Sabal Hospital. Meron din po sa Bacal's Clinic. At saka sa Healthway po, Ayala Centrio. So, pwede pong pumunta doon po. Hello sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro at maraming salamat. Nandyan po si Doktora Nina Daffodil at Gawat Baguio. Ayan, ang ating family medicine specialist. Magandang umaga and thank you sa paggabay, Doktora. Thank you po,